daang bakanteng posisyon inalok sa mga job seekers sa isinagawang in-house job interview ng Malabon, Peso. Libreng medical misyon isiginawa ng DZMM Radyo 630 para sa mga residente ng Barangay Potrero. 60 pamilya na namayapang senior citizen sa Malabon tumanggap ng tulong pinansyal. Mga mag-aaral ng Alternative Learning System sa Malabon matagumpay na nagtapos. Kahandaan ng mga PWD sa lungsod, pinalakas sa isinagawang disaster preparedness session. Medical, boreal assistance at iba pang tulong pinansyal ibinahagi ng Tingog Party List. 286 na grade 10 students sa Malabon sumailalim sa Career Development Program. Mga atletang nagwagi sa iba't ibang kompetisyon binigyang pagkilala ng Malabon LGU. Flushing operation isinagawa sa Malabon Central Market. City Engineering Department patuloy ang pumping at decladding operations sa iba't ibang barangay. Yan at iba pang balita tutukan sa Malabon News Weekend Report. Magandang gabi, ito Malabon News Weekend Report. Ako si Roland Castillo. At ako si Clarice Pagobo. Umpisahan natin ang balitaan. Daang-daang bakanting trabaho ang inalok sa mga job seekers sa isinagawang local recruitment activity ng Malabon, Peso. Narito ang report ni Abigail Malik. Muling nagsagawa ang Public Employment Service Office o PESO Malabon ng local recruitment activity sa Malabon City Hall. Katuwang ang Serendipity Multipurpose Cooperative upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho ang mga residente ng lungsod. Sa isinagawang in-house job interview, daan-daang bakanteng posisyon ang inalok sa iba't ibang larangan, kabilang sa mga trabahong inaplayan ng mga job seekers, ang technical, engineering services, transportation, delivery logistic, warehouse, facility operations, retail, food services at marami pang iba. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Malabon sa pamamagitan ng PESO ang mga programang naglalayong makapagbigay ng trabaho at makatulong sa pagpapalakas ng kabuhayan ng bawat Malabueño. Para maging updated sa mga susunod na in-house job interview at job fair, i-like at i-follow ang official Facebook page ng Malabon PESO. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Abigail Malik, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan ang natanggap ng mga residente sa Barangay Potrero sa isinagawang medical mission ng DZMM Radyo 630. Narito ang aking report. Naghatid ng iba't ibang libreng serbisyong medikal ang DZMM Radyo 630, serbisyong kapamilya, sa Barangay Potrero Multipurpose Hall sa Atis Court nitong August 3. Pinangunahan na aktibidad ni Tita Winnie Cordero, DZMM Angkor, at Paul Bea, Head of DZMM Public Service, kasama ang mga volunteer doctors na nagserbisyo sa mga dumalo. Kabilang sa mga serbisyong inialok ang libreng eye check-up at eyeglasses sa ilalim ng partnership sa Ideal Vision. Samantala, nagbigay naman ng Blue Cross ng libreng UTI testing, blood pressure check-up at blood sugar testing. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng serbisyong kapamilya ng DZMM Radyo 630 katuwang mga partner na nagbigay ng libreng serbisyong pangkalusugan. Nakiisa rin ang pamahalang lungsod ng Malabon sa naturang aktibidad upang mas mapalapit sa mga residente ang ilang pangunahing serbisyong pangkalusugan. Yan ang balitang aking tinutukan. Ako po si Roland Castillo mula sa Malabon TV. Kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Tumanggap ng tulong pinansyal ang mga pamilyang naiwan ng namayapang senior citizen sa Malabon. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 60 pamilya na nakatanggap ng death claim assistance. Narito ang aking report.
Tumanggap ng tig 3,000 piso na death claim assistance ang mga pamilya ng 60 na mayapang senior citizen sa Malabon. Pinangunahan ni Mayor Jeannie Sandoval at ng Office for Senior Citizens Affairs o OSCA ang pamahagi ng cash assistance sa Malabon City Hall. Ayon sa lokal na pamahalaan, layo ng programa na makatulong sa mga benepisyaryo sa kanilang mga pangangailangan matapos ang pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Ayon naman sa OSCA, isinasagawa ang pamamahagi ng death claim assistance bawat buwan para sa mga kwalipikadong pamilya ng mga rehistradong senior citizens sa lungsod. Kinakailangan lamang maisumite ang mga dokumento tulad ng death certificate, senior citizens ID, patunay ng relasyon sa namayapa at barangay residency upang makapag-avail ng benepisyo. Samantala, patuloy rin ang pagpapatupad ng pamahalaang lungsod ng Malabon ng mga programa para sa mga senior citizens, kabilang ang local pension at pagkakaloob ng mga benepisyong nakasaad sa Republic Act 10868 o ang Centenarians Act of 2016. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Clarice Pagobo, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Matagumpay na nagtapos sa mga mag-aaral ng Alternative Learning System sa Malabon matapos makumpleto ang kanilang pag-aaral. Narito ang report ni Abby Peralta. Mahigit 100 mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Malabon ang nakapagtapos at nag-moving up sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS. Isinagawa ang pagtatapos at paglilipat antas 2026 sa Malabon National High School na may temang Pilipinong nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Dumalo sa seremonya ang mga graduates at moving up learners kasama ang kanilang mga magulang at pamilya, ALS facilitators at mga opisyal ng DepEd Malabon. Sa pamamagitan ng ALS, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na ipagpatuloy ang kanilang edukasyon at maabot ang kanilang mga pangarap. Samantala, ipinaabot ni Mayor Jeannie Sandoval ang kanyang pagbati sa mga nagsipagtapos at hinikayat silang magpatuloy sa pagsisikap at maging inspirasyon sa kanilang pamilya at komunidad. Patuloy namang tinitiyak ng pamahalaang lungsod ng Malabon ang suporta sa mga programa para sa edukasyon at sa pagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Malabueño. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Abby Peralta, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Sumailalim sa disaster preparedness session ng mga PWD sa Malabon upang palakasin ang kanilang kaalaman at kahandaan sa oras ng sakuna. Para sa iba pang detalye, narito ang report ni Abigail Malik. Mas pinalakas pa ng pamahalaang lungsod ng Malabon ang kahandaan sa sakuna ng mga person with disabilities sa pamamagitan ng isang Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Session. 100 PWDs ang lumahok sa programa kung saan natuto sila ng tamang paghahanda at pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna. Tumanggap din ng mga kalahok ng first aid kits na magagamit sa oras ng emergency. Naging pangunahing tagapagsalita ang disability advocate na si Binibini Morin Avamata na nagbahagi ng mahalagang kaalaman upang higit na maprotektahan ang mga PWDs ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya sa panahon ng kalamidad. Nakiisa rin si Mayor Jeannie Sandoval na binigyan diin na karapatan ng bawat isa ang maging handa sa sakuna. Ayon sa alkalde, patuloy na tinitiyak ng lungsod na ang bawat PWD ay may sapat na kaalaman, kagamitan at suporta upang mapanatiling ligtas sa anumang pagkakataon. Ang programa ay pinangunahan ng Person with Disability Affairs Office, katuwang ang Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office, bilang bahagi ng pagtatapos ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Sa patuloy na pagsusulong ng inklusibong disaster preparedness, hangad ng pamahalaang lungsod ng Malabon na matiyak na ligtas, handa at walang maiiwan na Malabueños sa oras ng pangangailangan. Nagbabalita ako si Abigail Malik mula sa Malabon TV. Kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Naghatid naman ng iba't ibang tulong pinansyal ang Tingog Party List para sa benepisyaryo nito sa Malabon. Narito ang aking report. Medical, burial assistance at iba pang tulong pinansyal
ang ipinamahagi ng Tinog Party List sa mga benepisyaryo sa Malabon nitong August 5. Isinagawa ang payout sa Malabon Sports Center kung saan nasa 200 na benepisyaryo ang target na mabigyan ng ikalawang batch ng distribution ng Tinog Party List ngayong taon. 2,000 piso maring matanggap para sa medical assistance habang hanggang 5,000 piso naman para sa burial assistance. Kasama sa pagpapatupad ng programa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa suporta ng Malabon City Government sa pamumuno ni Mayor Jeannie Sandoval. Para naman kay Maria Teresa, isang solo parent, bukod sa pambili ng kanyang maintenance, ay kung may sobra ay maaari niyang ipandagdag din sa kanyang puhunan. Pangbili ng gamot, high blood. Papasalamat po ako dun sa nagbigay ng 2,000 sa Timog, kay Jenny Sandoval. Mayor, maraming salamat po. Kasi na ako, solo parents. Hindi ko maasahan din yung mga anak ko kasi may mga pamilya na rin sila. Kaya naghahanap buhay din ako, nagtitinda rin ako. Kaya yan, pandagdag din konting punan. Bukod sa medical at burial assistance, nagkakaloob din ng Tingog Party List ng iba't ibang uri ng tulong pinansyal para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Para sa mga nais mag-apply para sa financial assistance, maaaring personal na magtungo sa kanilang tanggapan na matatagpuan sa Malabon Sports Center. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Roland Castillo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Lumahok sa Career Development Support Program ang mga estudyante ng Malabon upang pag-usapan ang mga oportunidad sa edukasyon at trabaho. Nasa 286 na grade 10 students mula sa Potrero National High School at Acacia National High School ang lumahok sa Career Development Support Program o CDSP. Sa programa, tinalakay ang iba't ibang oportunidad sa edukasyon, skills training at trabaho na maaari nilang tahakin bilang bahagi ng kanilang propesyon sa hinaharap. Layunin din itong matulungan ang mga estudyante na matukoy ang mga larangan na angkop sa kanilang interes at kakayahan, pati na ang mga susunod na hakbang para sa kanilang career development. Nagbahagi rin ng impormasyon ang Public Employment Service Office o PESO Malabon, katuwang ang Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority, City of Malabon University at City of Malabon Polytechnic Institute. Sa pamamagitan ng programa, nabigyan ng mga kabataan ng mas malinaw na ideya sa mga oportunidad na maaari nilang tahakin habang naghahanda para sa susunod na yugto ng kanilang pag-aaral at propesyon. Kinilala ang ilang atletang Malabueño matapos maghatid ng karangalan sa lungsod mula sa lokal at international na kompetisyon. Iginawad ang pagkilala sa mga atletang Malabueño sa isinagawang flag raising ceremony ng pamahalang lungsod ng Malabon. Kabilang sa pinarangalan sina Jewel Valerie M. Pacheco na nagkamit ng gold medal sa pole vault sa NCR Palaro 2026 at ika-5 pwesto sa Palarong Pambansa 2026. Kinilala rin si Kennard T. Tulin matapos magwagi ng gold medal sa 2,000 meters steeplechase sa 2026 Indonesia U18 Open Championship at maging national champion sa nasabing event. Kasama rin sina Ike Jarvin M. Perez para sa kanyang mga podium finish sa pole vault at Jason V. Evangelista matapos makuha ang overall champion sa men's PC sa Asian Grand Prix Warriors Classic NPC. Ang pagkilalang ito ay bahagi ng pagbibigay pugay sa husay, dedikasyon at pagsisikap ng mga atletang patuloy na ipinagmamalaki ng mga Malabueño. Sa halip na dagdag basura, nakalikom ng halaga ang mga recycled plastics na naipon ng mga residente sa Barangay Nyugan. Nakalikom ang mga residente ng Barangay Nyugan ng 106.58 kilo ng recycled PET plastic sa ilalim ng programang Sa Plastic na Basura May Kita Ka ng City Environment and Natural Resources Office o CENDRO. Katumbas ng 2,138 ang kabuoang halaga ng mga nakolektang recycled materials na binubuo ng clear PET bottles, blue at green PET bottles, bottle cups at drinks, at PET glass B gaya ng mga bote ng toyo, suka at iba pang galon. Ayon sa CENDRO, ito ang pinakamataas na dami na nakolektang PET plastics
mula sa mga barangay na naisama sa naturang programa. Layunin ng programa na mahikayat ang mga residente na ihiwalay ang mga recyclable na basura at mabigyan ito ng karagdagang halaga sa halip na mapunta sa mga basurahan, kanal at iba pang daluyan ng tubig. Patuloy naman ang pagkapatupad ng programa sa iba pang mga barangay upang mapalawak ang koleksyon ng recyclable materials sa lungsod. Umabot sa 4,000 sako ng basura na kolekta sa isiganawang cleanup operation sa iba't ibang barangay sa Malabon nitong Hulyo. Narito ang report ni Charles Lianes. Umabot na sa 4,297 sako ng basura ang nakolekta ng City Engineering Department at City Environment and Natural Resources Office o CENRO sa kanilang cleanup operations nitong Hulyo. Mas mataas ito ng 179 sako kumpara sa 4,118 sako na naitala noong Hunyo. Batay sa tala, kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na nakolektang basura ang Barangay Longos, Concepcion, Dampalit, Tinajeros at Ibaba. Sa mga daluyan ng tubig naman, kabilang sa may pinakamataas na nakolekta ang Sukol River, Tugatog Creek, Letre Creek, Pinagsabugan Creek at Dampalit River sa Bayan-Bayanan. Patuloy ang pangongolekta at paglilinis sa iba't ibang bahagi ng lungsod bilang bahagi ng regular na clean-up operations. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Charles Tianes, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Bilang bahagi ng pagkapanatili ng kalinisan sa mga pamilihan, nagsagawa ng flushing operation sa Malabon Central Market. Narito ang report ni Abigail Malik. Nakiisa ang iba't ibang tanggapan ng pamahalang lungsod ng Malabon at mga volunteer organization sa pagsasagawa ng flushing operation sa Malabon Central Market bilang bahagi ng patuloy na pagpapanatili ng kalinisan at kaligtasan sa pamilihan. Nakiisa sa operasyon ang mga tauhan ng Malabon Central Market, Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office, City Environment and Natural Resources Office at City Engineering Department. Tumulong din ang mga volunteer groups mula sa Nasel Fire Volunteer, CAT-6 Fire Rescue Volunteer at Malabon Filipino-Chinese Fire Volunteer upang matiyak na malinis at ligtas ang kapaligiran para sa mga mamimili at mga nagtitinda. Ayon sa pamahalang lungsod ng Malabon, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng mga ahensya at volunteers upang mapanatiling maayos ang pampublikong pamilihan at maprotektahan ang kalusugan ng bawat Malabuenyo. Samantala, pinapaalalahanan din ng publiko na makipag-ugnayan sa Malabon Command Center sa oras ng emergency at gamitin ang Malabon Ahon 24/7 Alert App para sa mas mabilis na pagresponde sa mga insidente. Patuloy ang panawagan ng pamahalaang lungsod ng Malabon sa lahat na makiisa sa pagpapanatili ng isang malinis, ligtas at maayos na komunidad. Nagbabalita ako si Abigail Malik mula sa Malabon TV, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Patuloy ang pumping at declogging operasyon ng Malabon City Engineering Department sa iba't ibang barangay sa Malabon habang nagpapatuloy ang pag-ulan. Patuloy na umaandar ang mga pumping station sa iba't ibang bahagi ng Malabon upang makatulong sa pagpapababa ng level ng tubig sa mga lugar na madaling bahain. Ayon sa City Engineering Department, 24/7 na nakaantabay ang mga pumping station at pinatatakbo kung kinakailangan, lalo na kapag tumataas ang level ng tubig dahilan ng pag-ulan. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang flood control team ng declogging operation sa mga kanal at iba pang daluyan ng tubig upang alisin ang mga bara at naipong basura na maaring makaapekto sa daloy ng tubig. Patuloy din ang pag-iikot at monitoring ng mga tauhan ng City Engineering Department sa iba't ibang lugar upang matukoy ang mga kailangang aksyon. Isinasagawa ang mga operasyon habang nagpapatuloy ang pag-ulan bilang bahagi ng flood control measures ng lungsod. Sinisigurado naman ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang kahandaan ng departamento sa pagresponde sa kahit anumang sakuna.
kung saan itong bagyong Maymay nga ay nakaantabay ang mga rescue boats and equipments upang magamit sa oras ng pangangailangan. 24/7 din ang kanilang ginagawang monitoring sa iba't ibang barangay. Bukas din ang mga emergency hotline ng MDRRMO para sa mga residente na nangangailangan ng tulong. Maaari ring gamitin ang Malabon Ahon 24/7 Alert app para sa emergency reports at iba pang concerns. At yan ang balitang ating tinutukan ngayong linggo. Para manatiling updated sa mga kaganapan at programa ng lungsod, i-like at i-follow ang aming official Facebook page. Ako po si Clarice Pagobo. At ako naman po si Roland Castillo mula sa Malabon TV. Kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon.